Ayoko na po sa secret punishment game, Tita Veron. Ayoko na. Ang sigaw na yon, puno ng takot at pagmamakaawa, ang humila kay Salvador Ilustre mula sa mabigat na pagkakatulog. Isang sandali, hindi niya alam kung nasaan siya. Ang alam lang niya ay ang matinding kabog sa kanyang dibdib, isang uri ng takot na pamilyar na sa isang ama. Bumangon siya mula sa kama, halos hindi na humihinga. Ang sigaw ay galing sa kwarto ni Micaela. Muli, isang mahinang hikbi ang narinig niya. Parang awa niyo na po. Ayoko na. Hindi na nag-isip si Salvador. Mabilis ang mga hakbang niyang tinungo ang pasilyo, ang bawat sulok ng Villa Ilustre na dati simbolo ng kanyang tagumpay ay tila naging isang madilim na labirinto ng kanyang mga pangamba. Pinihit niya ang seradura ng pinto ng kwarto ni Micaela. Naabutan niya ang kanyang 8 taong gulang na anak na binabangungot. Ang mukha nito ay basang-basa sa luha. Ang mga maliliit na kamay ay mahigpit na nakakapit sa kumot na para bang iyon ang tanging sasalo sa kanya mula sa pagkahulog sa isang bangin. "Shh! Anak! Daddy's here!" bulong ni Salvador. Umupo siya sa gilid ng kama at marahang hinaplos ang buhok ng anak. "It's just a bad dream. Gising na, Micaela." Dahan-dahang iminulat ng bata ang kanyang mga mata. Nang makita niya ang ama, ang takot sa kanyang muka ay napalitan ng lunas. Walang salitang namutawi sa kanyang bibig, bagkus ay isang mahigpit na yakap ang isinukli niya kay Salvador. Naramdaman ni Salvador ang panginginig ng munting katawan nito. "Anong napanaginipan mo, anak?" Malambing niyang tanong. Umiling lang si Micaela. Isinubsob ang mukha sa dibdib ng ama. "Wala po, Daddy. Bad dream lang po." Ngunit ang mga salitang yon ay umaling-awngaw sa isip ni Salvador. Secret punishment game. Anong klaseng laro iyon? Bakit may kasamang parusa? At bakit pangalan ni Veron ang binanggit ng kanyang anak sa gitna ng isang bangungot? Ilang oras lang ang nakalipas. Ang lahat ay tila perpekto. Sa hapagkainan, pinanood ni Salvador ang kanyang pamilya. Si Veron, ang kanyang asawa sa loob ng 6 na buwan, ay isang perpektong larawan ng isang mapagmahal na ina at asawa. Ang ganda nito ay tila isang hiyaas na nagbibigay liwanag sa buong mansyon. Maingat niyang nilalagyan ng pagkain ng plato ni Micaela at Giro, ang kanyang bunsong anak na 5 taong gulang. "Giro, anak, kainin mo itong gulay ha? Para lumaki kang malakas at matalino tulad ng daddy mo," sabi ni Veron. Ang kanyang boses ay kasing tamis ng pulot. Ngumiti si Salvador. Ito ang pangarap niya. Isang buong pamilya. Isang masayang tahanan para sa kanyang mga anak matapos ang 2 taong pagluluksa sa pagpanaw ng kanyang unang asawang si Maricel. Pero sa likod ng mga ngiting iyon, may napapansin si Salvador na isang uri ng lamig. Isang kislap sa mga mata ni Veron na hindi umaabot sa puso. Minsan, nahuhuli niya itong nakatingin sa mga bata na may kakaibang diin. Isang tingin na nawawala agad kapag napansin niyang nakatingin din siya. "Okay ka lang, mahal?" tanong ni Veron. Ang kamay nito ay marahang dumapo sa kanyang braso. "Oo naman." Mabilis niyang sagot. Iwinawaglit ang mga pagdududa. "Masaya lang akong makita kayong masaya." Ngunit ang saya na yon ay tila isang manipis na salamin na anumang oras ay maaring mabasag. At ang sigaw ni Micaela ngayong gabi ang siyang unang lamat. Matapos niyang mapakalma ang anak, dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto. Hindi na siya makabalik sa pagtulog. May kung anong bumabagabag sa kanya. Isang matinding kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Nagpasya siyang silipin naman si Giro. Nadatnan niya ang kwarto ng bunso na madilim at tahimik. Akala niya ay mahimbing na itong natutulog. Ngunit nang lumapit siya, narinig niya ang isang halos hindi marinig na tunog. Isang pag-iyak. Nakita niya si Giro sa isang sulok malayo sa kama nito. Nakaupo ito sa sahig, yakap-yakap ang mga tuhod,
at ang munting katawan ay niyayanig ng mga hikbi. Sa tabi nito ay isang maliit na piraso ng kulay brown na tela. Jiro? Anak, anong problema? Tanong ni Salvador. Ang puso niya ay tila pinipiga. Nag-angat ng tingin si Jiro. Ang mga mata ay namumugto. Daddy, bakit ka umiiyak? At nasaan si Choco Bear? Tanong ni Salvador. Tinutukoy ang paboritong teddy bear ng anak na hindi nito pinapayagang mawala sa kanyang tabi. Lalo na sa pagtulog, mas lalong napahikbi si Jiro. Itinuro nito ang hawak na piraso ng tela. Tinapon na po siya ni Tita Veron. Kumunot ang noo ni Salvador. Bakit? Anong nangyari? Kasi po hindi raw siya sumunod. Umiiyak na sagot ng bata. Sabi po ni Tita Veron, yung mga laruan na hindi sumusunod, tinatapon sa basurahan. Kasi po, bad influence daw po si Choco Bear sa akin. Isang malamig na hangin ang tila humampas sa buong pagkatao ni Salvador. Laruan na hindi sumusunod? Anong klaseng katwiran iyon? Jiro, anong ibig mong sabihin? Ngunit umiling lang ang bata. Ang takot ay bakas na bakas sa kanyang mukha. Huwag po, Daddy. Magagalit po si Tita Veron. Please po, huwag niyo na po siyang tanungin. Sinubukan ni Salvador na tanungin pa ang mga anak kinaumagahan. Ngunit pareho silang tikom ang bibig. Si Micaela ay nakayuko lang habang nag-aalmusal, habang si Jiro ay hindi humihiwalay sa kanyang tabi. Ang mga mata ay laging sumusulyap kay Veron na parabang nagbabantay. Ang bawat ngiti ni Veron, ang bawat malambing na salita, ay tila lason na sa pandinig ni Salvador. Nakikita niya na ngayon ang mga lamat sa perpektong maskara nito. Nang gabing iyon, hindi na nakatulog si Salvador. Pumasok siya sa kanyang pribadong opisina sa loob ng mansyon, isang lugar na saksi sa lahat ng kanyang mga tagumpay sa negosyo. Ngunit ngayon, sa harap ng malaking mesa na gawa sa mahogany, naramdaman niya ang matinding kabiguan. Nabigo siyang protektahan ang sarili niyang mga anak sa loob ng sarili niyang pamamahay. Kinuha niya ang isang litrato sa kanyang mesa. Ang nakangiting mukha ni Maricel, ang kanyang yumaong asawa, ang tunay na ilaw ng tahanang ito. Mahal, bulong niya sa kawalan, ang kanyang boses ay basag. Patawarin mo ako. Huminga siya ng malalim. Ang mga mata ay nakatitig sa litrato. Ang desisyon ay dahan-dahang nabubuo sa kanyang isipan. I think I made a terrible mistake. Kinaumagahan, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa hapagkainan. Pinilit ni Salvador na maging normal ang lahat, ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay tila isang malaking bato na hindi maalis. Hinintay niyang makaalis ang mga bata papunta sa eskwela bago niya hinarap si Veron. Pinili niya ang veranda kung saan mahinahon silang nakatingin sa malawak na hardin. Veron, may kailangan tayong pag-usapan. Simula niya, maingat na tinitimbang ang bawat salita. Agad na lumingon si Veron. Isang perpektong nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tungkol saan? Mahal. Tungkol sa mga bata, sabi ni Salvador. Si Micaela, binangungot siya kagabi. Isinisigaw niya ang pangalan mo. Ang nangiti sa mukha ni Veron ay dahan-dahang naglaho, napalitan ng isang ekspresyon ng pag-aalala. Ano? Anong sabi niya? May binanggit siyang secret punishment game. Isang mabilis na pagbabago ang nangyari sa mukha ni Veron. Ang pag-aalala ay naging kalungkutan at sa isang iglap, namuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Napahawak siya sa kanyang bibig na tila hindi makapaniwala sa naririnig. O Salvador, sabi niya, ang boses ay nanginginig. Hindi ko alam na ganoon pala ang epekto sa kanya. Ang totoo, nag-imbento lang ako ng laro para maturuan siyang maging mas responsable sa kanyang mga gamit. Kapag hindi niya nailigpit ang mga laruan niya, kailangan niyang ilagay sa isang secret box sa loob ng isang araw. Iyon lang, punishment game ang tawag niya roon.
Ang paliwanag ay tila makatwiran, ngunit may kung anong hindi tama. At si Jiro? Tanong muli ni Salvador. Umiiyak siya kagabi dahil sa teddy bear niya. Tinapon mo raw. Dito na tuluyang bumuhos ang luha ni Veron. Kinuha niya ang kamay ni Salvador. Ang mga mata niya ay puno ng pagsusumamo. Sinusubukan ko lang maging ina sa kanila. Salvador, sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Alam kong hindi ko mapapalitan si Maricel, pero ginagawa ko ang lahat. Ang teddy bear na yon, masyado nang luma at marumi. Natakot ako na baka magkasakit pa si Jiro. Bibilan ko naman sana siya ng bago. Hindi ko sinasadyang saktan ang damdamin niya. Napabuntong hininga si Salvador. Ang bawat salita ni Veron ay tila isang matulis na patalim na tumutusok sa kanyang konsensya. Baka nga nag-overthink lang siya. Baka dala lang ito ng pagod at pag-aalala. Siguro masyado lang silang sensitibo. Patuloy ni Veron, ngayon ay siya na ang tila biktima. 2 taon pa lang mula nang mawala ang mami nila. Siguro kailangan nila ng mas maraming oras mula sa'yo, mahal. Baka yun ang kulang. Ang mga salitang yun ang pinakamabigat. Muli, bumalik ang pakiramdam ng pagkukulang. Siya ang wala sa tabi ng mga anak niya dahil sa trabaho. Si Veron ang laging nandito. Baka nga siya ang may kasalanan. Patawarin mo ako, Veron. Siguro tama ka. Sabi ni Salvador, ang boses ay mahina. Ngumiti si Veron sa gitna ng kanyang mga luha at niyakap si Salvador ng mahigpit. Walang problema. Mahal. Pamilya tayo. Magtutulungan tayo. Pero habang yakap siya nito, ang naramdaman ni Salvador ay hindi kapanatagan, kundi isang kakaibang lamig. Maghapon na gulong-gulo ang isip ni Salvador. Nagkulong siya sa kanyang opisina, sinusubukang magtrabaho, ngunit ang mga mukha ng kanyang mga anak ang laging pumapasok sa kanyang isipan. Nang bandang hapon, napagpasyahan niyang maglakad-lakad sa hardin. Kailangan niya ng hangin. Mula sa di kalayuan, sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga, kung saan madalas maglaro ang mga katulong kapag oras ng pahinga, may isang babaeng nakaupo. Siya si Ella Fabre, ang pinakabagong katulong na halos 2 buwan pa lang sa mansyon. Bata pa, mukhang mahiyain at laging nakayuko. Ngunit ang ginagawa nito ang kumuha ng atensyon ni Salvador. Sa mga kamay ni Ella ay isang pamilyar na laruan. Isang kulay brown na teddy bear na may tastas sa isang tenga. Maingat, gamit ang sinulid at karayom, ay tinatahi nito ang napunit na bahagi. Si Choco Bear. Nakatayo lang si Salvador sa malayo, nagmamasid. Nakita niya ang dedikasyon sa bawat tahi ni Ella, ang pag-iingat sa bawat galaw. Hindi ito trabaho ng isang utusan. Ito ay gawa ng isang taong may malasakit. Naglakad siya palapit. Nang maramdaman ni Ella na may paparating, nag-angat siya ng tingin. Ang gulat at takot ay agad na gumuhit sa kanyang mukha nang makita si Don Salvador. Sa isang iglap, tila isang magnanakaw na nahuli sa akto. Dali-dali niyang itinago ang teddy bear sa kanyang likuran. Sa Sir Salvador, nanginginig niyang sabi, agad na tumayo at napayuko. Magandang hapon po. Hindi nagsalita si Salvador. Tinitigan lang niya ang babae. Nakita niya ang pamumula ng mga pisngi nito, ang panginginig ng mga kamay. Takot ito. Pero kanino? Sa kanya ba? O sa posibleng parusa kung mahuli siya ni Veron? Tumangulang si Salvador. Isang mabagal at tahimik na pagtango. Isang senyas na hindi kailangang ipaliwanag. Nakita niya ang ginagawa nito at sa puso niya, nagpapasalamat siya. Tumalikod si Salvador at nagpatuloy sa paglalakad. Ngunit iba na ang direksyon ng kanyang mga iniisip. Ang ganda at mga luha ni Veron ay isang perpektong pag-arte. Ang tahimik na pagtahi ni Ella sa isang itinapong laruan ay isang katotohanang hindi maipagkakaila. Naintindihan niya ngayon. Habang siya si Don Salvador Ilustre, ang may-ari ng mansyon, ang asawa ni Veron, ang makikita lang niya ay ang maskara nito. Ang maririnig lang niya ay ang mga kasinungalingan nito.
Hindi niya malalaman ang katotohanan kung titingnan niya ito mula sa itaas. Kailangan niyang makita ang lahat mula sa ibaba, mula sa loob. Pagbalik niya sa kanyang opisina, kinuha niya ang kanyang cellphone. Isang numero lang ang tinawagan niya. Ang pinagkakatiwalaan niyang pinuno ng kanyang security team. Nang may sumagot sa kabilang linya, hindi na siya nag-alinlangan. "Rico?" sabi niya. Ang boses ay puno ng determinasyon. "I need a new identity. Kailangan kong makita ang lahat mula sa loob. Isang linggo ng masusing paghahanda. Sa isang ligtas na bahay na pag-aari ng kumpanya, malayo sa Villa Ilustre, dumaan si Salvador sa isang transformasyon na hindi niya kailanman inakala. Ang kanyang kanang kamay at pinuno ng seguridad, si Rico, ang siyang nangasiwa sa lahat. "Sir, kailangan nating baguhin ang lahat," sabi ni Rico sa unang araw. "Hindi lang pananamit, ang tindig, ang pananalita, ang buong pagkatao." Una ang panlabas na anyo. Ipinag-upit ni Salvador ang kanyang buhok sa isang simpleng gupit na karaniwan sa mga probinsyano. Isang makeup artist ang maingat na naglagay ng prosthetics para bahagyang baguhin ang hugis ng kanyang ilong at sapat lang para hindi siya makilala sa unang tingin. Ang kanyang balat ay pinatingkad, ginawang kulay kayumanggi na tila laging bilad sa araw. Ang mga mamahaling damit ay napalitan ng kupasing pantalon, isang simpleng kamisa de chino at isang pares ng gastadong tsinelas. Ang huling piyesa ay isang naituping sombrerong gawa sa buri. Humarap si Salvador sa salamin. Ang taong nakatitig pabalik ay hindi si Don Salvador Ilustre, ang bilyonaryong CEO. Ito ay isang estranghero, isang lalaking may bakas ng pagod at hirap sa mukha, may mga matang malalim ang iniisip. "Ang pangalan mo ay Orlando de Guzman." "Lando," sabi ni Rico. "Galing ka sa isang maliit na baryo sa Quezon. May kaunting alam sa paghahalaman. Huwag kang titingin ng diretso sa mata ng kausap mo, lalo na kay Ma'am Veron, laging bahagyang nakayuko." Pinraktis ni Salvador ang paglalakad na may bahagyang kuba, ang pagsasalita na may punto ng probinsyano. Ang bawat sir at ma'am ay pinalitan ng magalang na po at opo. Bago siya umalis, binigyan siya ni Rico ng isang maliit na butones na nakakabit sa loob ng kanyang damit. "Panic button. Pindutin mo yan kung emergency. May mga micro-camera na rin akong na-install sa mga piling lugar sa hardin. Makikita ko ang lahat. Mag-iingat ka, sir." Tumango si Salvador. "Ako na ang bahala, Rico. Itawag mo na kay Tita Lorna." Si Tita Lorna, ang matagal ng katiwala ng pamilya. Ang babaeng nag-alaga sa kanya mula pagkabata. Siya ang magiging susi para makapasok si Lando nang hindi kahina-hinala. Kinabukasan, nakatayo si Lando sa gate ng sarili niyang mansyon, dala ang isang maliit na bag. Ang pakiramdam ay surreal. Si Tita Lorna mismo ang sumalubong sa kanya. "Ikaw ba si Lando?" tanong ng matanda. Tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. "Opo," sagot ni Lando. Iniiwas ang tingin. "Halika, iharap kita kay Ma'am Veron." Ang puso ni Salvador ay kumabog ng napakabilis habang sumusunod siya kay Tita Lorna papasok sa mansyon. Ito na. Wala nang atrasan. Naabutan nila si Veron sa sala, abala sa pagtingin sa kanyang cellphone. Ang ganda nito ay tila mas nangingibabaw sa umaga. Ngunit para kay Salvador, ang ganda na yon ay balot na ngayon ng lason. "Ma'am Veron, ito po si Lando, ang bagong hardinero," sabi ni Tita Lorna. Bahagya lang nag-angat ng tingin si Veron. Sinipat nito si Lando mula ulo hanggang paa na may halong pandidiri. Isang tingin na ibinibigay sa isang bagay na walang halaga. Walang bakas ng pagkilala. Walang kahit anong hinala. "Sige na," sabi ni Veron. Iwinagayway ang kamay. "Alam mo na siguro ang gagawin mo. Basta't gawin mo ng maayos ang trabaho mo." "Opo, ma'am."
Sagot ni Lando. Ang boses ay magaspang at mababa. Maari ka nang magsimula, utos ni Veron, at muling ibinalik ang atensyon sa kanyang cellphone na para bang si Lando ay hangin lang na dumaan. Nakahinga ng maluwag si Salvador. Hindi siya nakilala. Ang unang bahagi ng plano ay naging matagumpay. Habang naglalakad siya papunta sa hardin, doon niya nakita ang kanyang mga anak. Naglalaro si Micaela at Jiro malapit sa fountain. Sandali silang napatingin sa kanya. Isang tingin na puno ng kuryosidad, ang tingin na ibinibigay sa isang bagong mukha, isang estranghero. Para siyang sinaksak sa puso. Ang sarili niyang mga anak, hindi siya kilala. Gusto niya silang takbuhin, yakapin at sabihing, si Daddy ito. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Para ito sa kanila. Kailangan niyang tiisin. Nagsimula siyang magtrabaho, pinuputol ang mga tuyong sanga ng mga halaman, nagwawalis ng mga nalaglag na dahon. Bawat galaw niya ay may kasamang pagmamasid. Nang magtatapos na ang kanyang unang araw, habang ginugupit niya ang mga halaman malapit sa bintana ng sala, narinig niya ang boses ni Veron. Hindi ito ang malambing na boses na laging ipinaparinig sa kanya. Ito ay matigas, malamig, at may bahid ng pagbabanta. May kausap ito sa cellphone. Sigurado ka bang walang nakasunod sa'yo? Tanong ni Veron sa kabilang linya. Isang sandaling katahimikan. Good. Dalhin mo bukas ang lahat ng papeles. Kailangan nating mapirmahan niya iyon sa lalong madaling panahon. Nakinig si Lando. Ang gunting sa kanyang kamay ay huminto sa ere. Huwag kang mag-alala. Patuloy ni Veron. At sa pagkakataong ito, may halong pagmamayabang sa kanyang boses. Oh, kontrolado ko ang lahat. Ang asawa kong yon, masyadong bulag sa pag-ibig at pagkakasala. Ang hindi niya alam, may mga mata ako sa lahat ng sulok ng bahay na ito. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa buong katawan ni Salvador. May mga mata sa lahat ng sulok ng bahay na ito. Sino ang tinutukoy niya? Dahan-dahan siyang umatras, nagtago sa likod ng isang malagong halaman. Naramdaman niya ang malamig na pawis sa kanyang noo. Ang pagiging si Mang Lando ay hindi lang pala paghahanap ng katotohanan. Isa rin itong mapanganib na laro kung saan siya, ang may-ari ng lahat, ang siyang nasa pinakamalaking alanganin. Ang mga sumunod na araw ay naging isang routine para kay Lando. Paggising sa umaga, aayusin niya ang hardin. Sa tanghali, kakain siyang mag-isa sa maliit na kubo na nagsisilbing pahingahan ng mga hardinero. At sa buong maghapon, ang kanyang mga mata at tainga ay bukas na bukas. Hindi na siya si Salvador na nagdududa. Siya na si Lando, ang saksing nakatago sa ilalim ng init ng araw. At ang kanyang nasasaksihan ay mas masahol pa sa kanyang mga pinakamasamang bangungot. Isang umaga, habang pinuputulan niya ang mga gumamela malapit sa bintana ng kusina, narinig niya ang boses ni Veron. Ano ba to, Ella? Sabaw ba to o alat? Hindi ka na ba marunong magluto? Sigaw ni Veron. Papasensya na po, ma'am. Titimplahan ko po ulit. Narinig ni Lando ang nanginginig na boses ni Ella. Huwag na! Sagot ni Veron. Pagkatapos ay isang malakas na kalabog ang narinig ni Lando. Sinundan ng tunog ng nababasag na pinggan. Sumilip siya mula sa siwang ng bintana. Ang sahig ng kusina ay basang-basa. Sa natapong sabaw, si Ella ay nakatayo roon, gulat na gulat, habang si Veron ay nakapamewang. Linisin mo yan, utos ni Veron. Ang boses ay puno ng paghamak. At huwag kang gagamit ng basahan. Ipunas mo yan gamit ang kamay mo para matuto ka. Nagtikim ang mga bagang ni Salvador. Halos mabasag ang gunting sa higpit ng kanyang hawak. Gusto niyang pumasok, isigaw ang pangalan ni Veron at ipagtanggol si Ella. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Kailangan niyang manatiling si Lando para sa mas malaking laban. Nakita niya ang pagpatak ng luha ni Ella habang dahan-dahan itong lumuhod para sundin ang utos. Sa hardin,
Nakikita niya kung paano tratuhin ni Veron ang kanyang mga anak kapag inaakala nitong walang nakatingin. Isang hapon, masayang naghahabulan sina Micaela at Jiro sa damuhan. Sa pagtakbo ni Jiro, nadapa ito. Isang simpleng pagkadapa na normal sa isang bata. Ngunit si Veron, na nagbabasa ng magazine sa di kalayuan, ay tumayo. "Ano ba yan, Jiro? Tatanga-tanga ka kasi. Ang dumi mo na tuloy." Sigaw nito, walang bahid ng pag-aalala. Napaiyak si Jiro, hindi dahil sa sakit ng pagkakadapa, kundi dahil sa sakit ng mga salita ng kanyang tita Veron. Gusto na namang tumakbo ni Salvador. Gusto niyang buhatin ang kanyang anak. Ngunit bago pa siya makagalaw, nakita niya si Ella na mabilis na lumapit kay Jiro. May dala itong maliit na first aid kit. "Shh! Tahan na, Jiro," malamig na sabi ni Ella habang nililinis ang gasgas sa tuhod ng bata. Ang mga matatapang na bata, hindi umiiyak sa maliit na sugat. Hinipan ni Ella ang sugat bago ito lagyan ng band-aid na may cartoon character. Sa isang iglap, ang pag-iyak ni Jiro ay napalitan ng isang maliit na ngiti. Mula sa kanyang kinatatayuan, naramdaman ni Salvador ang isang kakaibang halo ng galit at paghanga. Galit para kay Veron at isang malaking paghanga para sa babaeng ito na sa kabila ng pagmamaltrato sa kanya, ay mayroon pa ring walang katapusang kabaitan para sa kanyang mga anak. Isang beses, habang nasa balkonahe si Veron at may kausap sa telepono, nagkunwari si Lando na nagdidilig ng mga paso sa ibaba. "Oo, girl. Super happy kami," narinig niyang sabi ni Veron. Ang boses ay puno ng kasinungalingan. Ang mga bata, "Oh, they adore me. Para na nila akong tunay na ina. Finally, buo na ulit ang pamilya namin." Napasuklay si Salvador sa kanyang buhok gamit ang kamay, ang kapal ng mukha, ang galing ng pagkukunwari. Sa gitna ng lahat ng kadilimang ito, gumawa si Salvador ng sarili niyang paraan para makalapit sa kanyang mga anak. Isang araw, nakita niyang nag-iisang nagbabasa ng libro si Micaela sa isang bench sa hardin. Pumitas siya ng pinakamagandang bulaklak ng rosal at sa kanyang pagdaan, kunwari ay aksidente niya itong nahulog malapit sa paanan ng bata. Nakita ni Micaela ang bulaklak. Pinulot niya ito, inamoy, at pagkatapos ay tumingin kay Mang Lando. Isang maliit, mahiyain, ngunit totoong nangiti ang ibinigay nito sa kanya. Para kay Salvador, ang ngiting iyon ay tila sikat ng araw sa gitna ng isang malakas na bagyo. Iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas para magpatuloy. Nang gabing iyon, sa loob ng kanyang maliit na kwarto, binuksan ni Salvador ang isang maliit na tablet na bigay ni Rico. Doon niya tinitingnan ang mga kuha mula sa mga microcamera. Tiningnan niya ang feed mula sa isang camera na nakatago sa isang florera sa madilim na pasilyo sa ikalawang palapag. Wala siyang inaasahang makita. Ngunit bigla, bumukas ang pinto ng kwarto ni Veron. Lumabas ito, maingat na lumingon-lingon na tila tinitiyak na walang nakakakita. Pagkatapos ay lumabas din si Tita Lorna mula sa kabilang kwarto. Nagtagpo sila sa gitna ng pasilyo. At doon, sa hindi malinaw na ilaw mula sa bintana, malinaw na nakita ni Salvador ang pag-abot ni Veron ng isang makapal na puting sobre kay Tita Lorna. Mabilis itong kinuha ni Tita Lorna at itinago sa ilalim ng kanyang uniforme. Tumango siya kay Veron bago sila kapwa bumalik sa kani-kanilang mga silid. Nanigas si Salvador sa kanyang kinauupuan. Ang sobre, ang lihim na pagkikita, ang mga salita ni Veron ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. May mga mata ako sa lahat ng sulok ng bahay na ito. Ngayon, alam na niya. Ang isa sa mga matang iyon ay pag-aari ng babaeng pinagkatiwalaan niya at ng kanyang pamilya sa buong buhay nila. Pagod. Iyon ang salitang laging nararamdaman ni Ella sa tuwing sasapit ang gabi. Hindi lang pagod ng katawan dahil sa walang katapusang utos at pagmamaltrato ni Ma'am Veron. Pagod ang kanyang puso. Pagod ang kanyang kaluluwa. Pagpasok niya sa kanyang maliit na silid sa servants' quarters,
Isinandal niya ang likod sa pinto at dahan-dahang napaupo sa sahig. Doon, sa katahimikan, pinakawalan niya ang mga luhang buong araw niyang pinigilan. Kailangan niya ng trabahong ito. Bawat sahod na natatanggap niya ay hindi napupunta sa luho o pansariling gamit. Direktang, ipinapadala niya ito sa kanyang ina sa probinsya. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone at tiniyak na mahina lang ang volume. Dinial niya ang numero ng kanyang ina. "Hello, Nay?" Bulong niya. Pinipilit pasayahin ang boses. "Ella, anak, kamusta ka na?" Sagot ng boses sa kabilang linya, isang boses na nagbibigay lakas sa kanya. "Okay lang po ako, Nay. Kayo po? Si Bunso, kamusta na po siya?" Narinig niya ang pagbuntong hininga ng kanyang ina. "Ganoon pa rin, anak. Kailangan na raw talaga siyang maoperahan sa puso sa lalong madaling panahon," sabi ng doktor. Kinagat ni Ella ang kanyang labi para pigilan ang isang hikbi. "Huwag po kayong mag-alala. Nay, malapit na po ulit akong magpadala. Konting tiis na lang po." "Mag-iingat ka dyan, anak, ha? Huwag mong pababayaan ang sarili mo," sabi ng kanyang ina. Pagkatapos ng tawag, napayakap siya sa kanyang mga tuhod. Ang bigat ng mundo ay tila na sa kanyang mga balikat. Paano siya makakaipon ng ganoon kalaking pera kung sa bawat maling galaw niya ay laging may bawas sa sahod? Bilang parusa ni Ma'am Veron. Isang hapon, matapos siyang sigawan ni Ma'am Veron dahil lang sa isang maliit na mantsa sa mantel, hindi na niya nakayanan. Tumakbo siya palabas sa hardin sa pinakaliblib na bahagi nito at doon umiyak ng tahimik. "Bakit po ganito?" tanong niya sa hangin. Isang kaluskos ang narinig niya sa kanyang likuran. Paglingon niya, nakita niya si Mang Lando, ang bagong hardinero. Nakatayo ito roon, hawak ang isang pandilig. Ang mukha nito ay seryoso. Ang mga mata ay tila nakikita ang lahat. Walang salitang namutawi sa bibig ng hardinero. Umalis ito sandali at pagbalik ay may dala ng isang basong tubig. Tahimik niya itong inabot kay Ella. Pagkatapos, pumitas ito ng isang bulaklak ng sampagita mula sa halaman at marahang inilagay sa bench sa tabi niya. Hindi ito nagsalita. Ngumiti man lang ay hindi. Ngunit sa simpleng mga kilos na yon, naramdaman ni Ella ang isang uri ng pag-unawa. Isang pakikiramay na hindi niya naramdaman mula kanino man sa loob ng malaking bahay na yon. "Salamat po," mahina niyang sabi. Tumango lang si Mang Lando bago ito tumalikod at nagpatuloy sa kanyang trabaho. Mula noon, nagbago ang tingin ni Ella sa hardinero. Oo, isa lang siyang simpleng manggagawa, ngunit may kakaibang bigat at kapanatagan sa presensya nito. Isang araw, naglalaro si Jiro sa loob ng bahay at aksidenteng natabig ang isang mamahaling florera. Hindi ito nabasag, ngunit tumagilid ito at natapon ng tubig sa mamahaling Persian carpet. Sakto namang bumaba si Veron. Nanlaki ang mga mata nito sa galit. "Jiro, ano na namang kalokohan to?" Nanginginig sa takot ang bata. Sorry po, tita." "Sorry? Alam mo ba kung magkano ang carpet na yan? Halika rito. Paluluhurin kita sa asin." Sigaw ni Veron, akmang hahablutin ang braso ng bata. "Ma'am, ako po." Biglang sigaw ni Ella. Humarang siya sa pagitan ni Veron at Jiro. "Ako po ang may kasalanan. Ako po ang nakatabig niyan habang naglilinis. Pasensya na po." Tumingin si Veron kay Ella. Ang mga mata ay nag-aapoy. "Talaga? Masyado ka nang nagiging pakialamera. Alam mo ba yon?" "Patawad po, ma'am," sabi ni Ella. Nakayuko. "Isang linggo kang walang day off. At kapag umulit pa to, baka gusto mong sa probinsya mo na hintayin ang susunod mong sahod." Banta ni Veron bago ito umalis ng padabog. Nang makaalis si Veron, lumuhod si Ella at niyakap si Jiro. "Okay ka lang?" Tumango ang bata. Ang mga mata ay puno ng pasasalamat. Nang gabing iyon, habang nag-iisa sa kanyang silid,
Hindi maalis sa isip ni Ella si Mang Lando. Ang mga mata nito, may lungkot, may lalim. Hindi ito mga mata ng isang ordinaryong hardinero. Sino kaya siya talaga? Bakit sa kabila ng pagiging estranghero, sa kanya lang siya nakakaramdam ng kahit katiting na pag-asa sa impyernong ito? Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone, isang text message, galing sa ospital sa kanilang probinsya. Binuksan niya ito at ang kanyang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Miss Fabra, this is to inform you that your brother's condition has worsened. We need to schedule the operation as soon as possible. Napatingin siya sa bintana, sa malaking mansyon na kumikinang sa dilim. Isang gininto ang hawla. Pakiramdam niya ay unti-unti na siyang nauubusan ng hangin. Ang imahe ng sobrang lumipat mula sa kamay ni Veron papunta sa kamay ni Tita Lorna ay hindi na maalis sa isip ni Salvador. Paulit-ulit itong naglalaro sa kanyang alaala. Isang lason na dahan-dahang kumakalat sa tiwalang ibinigay niya sa matanda sa loob ng maraming taon. Hindi na ito simpleng hinala. Isa na itong katotohanang kailangan niyang patunayan. Kinabukasan, habang abala ang lahat sa kani-kanilang gawain at si Veron ay may mahalagang panauhin sa sala, nagkaroon ng pagkakataon si Lando. Alam niyang ito na ang tamang oras. Dala ang isang maliit na pamunas, pumasok siya sa loob ng bahay sa utos ng isang katulong para linisin daw ang mga paso sa pasilyo. Ang bawat yabag niya sa makintab na sahig ay tila isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib. Ang target niya, ang maliit na opisina ni Tita Lorna, kung saan ito ginagawa ang lingguhang ulat ng mga gastusin sa bahay. Nang makita niyang walang tao, mabilis siyang pumasok. Ang kanyang mga mata ay mabilis na naghahanap ng perpektong lugar. Sa ilalim ng isang maliit na mesang katabi ng bintana, idinikit niya ang isang listening device na kasing liit lang ng isang butones. Halos hindi ito makita. Wala pang isang minuto, nakalabas na siya. Walang nakapansin. Bumalik siya sa hardin, ang puso niya ay dumadagundong pa rin. Buong araw siyang nagtrabaho, ngunit ang kanyang isip ay nasa audio feed na pinapakinggan niya sa pamamagitan ng isang maliit na earpiece na nakatago sa ilalim ng kanyang sombrero. Halos puro ordinaryong usapan lang ang kanyang naririnig. Mga utos sa kusinera, tawag mula sa supplier. Halos mawalan na siya ng pag-asa hanggang sa sumapit ang gabi. Papasok na sana si Tita Lorna sa kanyang kwarto nang tawagin siya ni Veron. Narinig ni Salvador ang pagbukas at pagsara ng pinto ng opisina. Silang dalawa lang ang nasa loob. Ito na. May problema ba, Veron? Tanong ni Tita Lorna. Ang boses ay kalmado. Wala naman, sagot ni Veron. Gusto ko lang siguraduhin na maayos ang lahat. Napapansin ko kasing nagiging masyadong malapit ang mga bata diyan sa katulong na si Ella. Narinig ni Salvador ang pagbuntong hininga ni Tita Lorna. Hayaan mo, ako ang bahala diyan. Kaunting paalala lang ang kailangan ng batang iyon. Mabuti, sabi ni Veron. Pagkatapos ay isang sandaling katahimikan bago ito nagsalita muli. At sa pagkakataong ito, ang boses nito ay mas bumaba at puno ng pag-iingat. Siguraduhin mong walang makakalabas na kahit anong impormasyon, Lorna. Lalo na tungkol sa dati kong asawa. Napahinto sa paghinga si Salvador. Dating asawa? Ang alam ng lahat. Si Salvador, ang una't tanging asawa ni Veron. Isa itong kasinungalingan. Ngunit ang mga sumunod na salita mula kay Tita Lorna ang tuluyang gumawa sa mundo ni Salvador. Ako ang bahala, Veron, sabi ng matanda. Ang boses ay puno ng katiyakan at paninindigan. Mulat sa pool, ako ang kakampi mo. Alam mo yan, utang na loob ko sa iyo ang buhay ng anak ko. Utang na loob, buhay ng anak ko. Isang matinding lamig ang gumapang sa kanyang buong katawan. Hindi ito tungkol sa pera, mas malalim, mas personal. Naalala niya,
Ang anak ni Tita Lorna ay naaksidente 2 taon na ang nakalipas. Isang mamahaling operasyon ang nagligtas dito. Si Salvador ang nag-alok na babayaran ang lahat, ngunit magalang na tumanggi si Tita Lorna. Sinabi nitong nakahanap siya ng isang mabuting anghel na tumulong sa kanya. Ang anghel na yun pala ay isang demonyo. Si Veron. Ginamit ni Veron ang tulong na yon para gawing kasabwat si Tita Lorna bago pa man ito makapasok sa Villa Ilustre. Ginamit niya ito para bilhin ang katapatan ng taong pinagkatiwalaan ni Salvador ng higit kanino man, si Tita Lorna. Ang nagtimpla ng kanyang gatas noong bata pa siya. Ang nag-alaga sa kanya noong nagkasakit siya. Ang itinuring niyang pangalawang ina. Para siyang sinaksak ng paulit-ulit sa likod. Ang huling narinig niya sa audio feed ang nagpatigas sa bawat kalamnan sa kanyang katawan. Mukhang kailangan na nating bigyan ng leksyon ang katulong na si Ella, sabi ni Veron. Ang boses ay malamig na tila yelo. Masyado na siyang pakialamera. Ang mga salita ni Veron, kailangan na nating bigyan ng leksyon si Ella, ay naging isang babala na kumukulong sa isip ni Salvador. Mula noon, bawat kilos niya sa hardin ay may kasamang pagbabantay. Ang kanyang mga mata ay hindi na lang nagmamasid. Nagbabantay na ito, nag-aabang, handang sumaklolo anumang oras. Hindi niya kinailangang maghintay ng matagal. Nang gabing iyon, sa hapagkainan, ang tensyon ay halos nahihipo. Tahimik ang lahat. Si Salvador, sa kanyang pwesto sa hardin sa labas ng bintana, ay nagkunwaring nag-aayos ng mga paso, ngunit ang buong atensyon niya ay nasa loob. Si Micaela, na tila nasa sariling mundo, ay may binabasang maliit na libro habang kumakain. Micaela. Ang boses ni Veron ay malamig at matalas, hindi agad narinig ng bata. Micaela Ilustre, mas malakas na sabi ni Veron. Nagulat si Micaela at nabitawan ang hawak na tinidor. Pipo, Tita Veron. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na walang libro sa hapagkainan? Sabi ni Veron, ang bawat salita ay may diin. Ilang beses ko bang kailangang ulitin ang sarili ko? Wala ka bang respeto? Napayuko si Micaela. Ang mga mata ay nagsimula ng mamasa. Sorry po. Huwag kang mag-sorry. Sumunod ka. Dito na hindi nakatiis si Ella na siyang nagsisilbi ng pagkain sa gabing iyon. Dahan-dahan siyang lumapit. Ma'am, mahinahon niyang sabi. Ang boses ay halos pabulong. Ako na po ang magsasabi kay Micaela na itabi ang libro. Ang simpleng mga salitang yon ay tila isang mitya na nagsindi sa galit ni Veron. Dahan-dahan itong lumingon kay Ella, ang mga mata ay nanlilisik. Sino ka para sumabat? Kalmado ngunit nakakakilabot na tanong ni Veron. Isa ka lang katulong dito. Trabaho mo ang magsilbi, hindi ang makialam sa pagpapalaki ko sa mga bata. Papasensya na po, nanginginig na sabi ni Ella. Pasensya? Ngumisi si Veron. At sa isang mabilis, halos hindi napansing galaw. Ang kamay niyang may hawak na kutsara ay aksidenteng nasagi ang mangkok ng mainit. Bagong luto na sabaw sa kanyang harapan. Ang mangkok ay tumagilid. Ang kumukulong laman nito ay bumuhos, direkta sa direksyon ng kamay ni Ella na nakapatong sa gilid ng mesa. Nangyari ang lahat sa isang iglap, isang sigaw. Ngunit hindi galing kay Ella. Mula sa hardin, sa isang malabong kilos na hindi na pinag-isipan, sumugod si Lando papasok ng dining room. Bago pa man tumama ang mainit na sabaw kay Ella, iniharang niya ang sarili niyang braso. Aray! Ang sigaw ni Salvador ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Naramdaman niya ang isang nakakapasong kirot na gumapang sa kanyang balat. Tila libo-libong nag-aapoy na karayom ang sabay-sabay na tumusok sa kanya. Isang nakabibinging katahimikan ang pumalit. Nakatayo si Salvador sa pagitan ni Veron at Ella. Ang kanyang braso, na ngayon ay kulay pula at namamaga, ay nakaharang pa rin. Tila isang kalasag. Natigilan ng lahat. Si Micaela at Giro ay napanganga sa takot. Si Ella ay nakatingin kay Lando,
Ang mga mata ay nanlalaki sa gulat, takot, at hindi maipaliwanag na pasasalamat. At si Veron ay nakatayo roon, hindi gumagalaw. Ang mga mata ay naniningkit, hindi sa gulat, kundi sa pagsusuri. Dahan-dahan niyang tiningnan si Lando, mula sa gastadong tsinelas, sa kupasing pantalon, hanggang sa mukha nitong pawisan at namimilipit sa sakit, at sa mga mata nitong ngayon ay hindi na nakayuko, kundi matalim na nakatitig sa kanya. Isang hamak na hardinero. Sabi ni Veron, ang boses ay mababa at puno ng hinala. Pero kung makialam ka, sino ka ba talaga? Bago pa man makasagot si Salvador, si Ella na ang unang kumilos. Diyos ko, Mang Lando, ang paso niyo! Hinawakan niya ang braso ni Salvador at marahang hinila palayo sa panganib. Halika po, sa kusina. Gagamutin natin yan. Sumunod na lang si Salvador. Ang isip ay blanko pa rin sa ginawang kakapusukan. Habang hinihila siya ni Ella papuntang kusina, isang tingin pa ang ibinigay niya kay Veron. Nakita niya ito. Isang kislap ng pagdududa sa mga mata ng kanyang asawa. Isang kislap na nagsasabing nagsisimula na itong maghinala. Sa kusina, pinaupo siya ni Ella at mabilis na kumuha ng first aid kit. Habang marami nitong nilalagyan ng ointment ang kanyang paso, ang kanilang mga balat ay nagdikit. Ang sakit ng paso ay tila nabalutan ng kakaibang kuryente mula sa dulo ng mga daliri ng dalaga. Nag-angat ng tingin si Ella, ang mga mata nito ay puno ng mga tanong na hindi masabi. Bakit niyo po ginawa yon, Mang Lando? Mahina niyang tanong. Ang boses ay basag. Tinitigan siya ni Salvador, si Don Salvador na nagtatago sa likod ng mukha ni Mang Lando. At sa unang pagkakataon, hindi niya alam kung ano ang isasagot. Ang insidente ng natapong sabaw ay nag-iwan ng isang malalim na lamat hindi lang sa balat ni Salvador, kundi pati na rin sa manipis na tabing ng kanyang pagkukunwari. Kinabukasan, mas naging impyerno ang buhay para kay Ella. Bilang parusa sa kapabayaan nito, dinoble ni Veron ang kanyang mga gawain. Bawal siyang magpahinga. Bawal siyang makipag-usap sa ibang katulong. Bawat kilos niya ay binabantayan ni Veron o ni Tita Lorna na tila isang asong bantay na laging nakasunod. Mula sa hardin, walang magawa si Salvador kundi ang manood. Nakikita niya ang pagod sa mukha ni Ella, ang nangingitim na bilog sa ilalim ng mga mata nito. Nakikita niya ang panginginig ng mga kamay nito habang nagbubuhat ng mabibigat na timba. At sa bawat pagdaan nito, iniiwasan na nito ang kanyang tingin na para bang natatakot itong madamay pa siya lalo. Isang matinding pakiramdam ng pagkakasala ang bumalot kay Salvador. Siya ang dahilan ng lahat ng ito. Ang kanyang kapusukan ang naglagay kay Ella sa mas matinding panganib. Gabi. Nakaupo si Salvador sa loob ng madilim na lanang hardinero. Ang kanyang braso ay nakabenda pa rin. Ang sakit ng paso ay wala kumpara sa sakit ng kanyang kabiguan. Naramdaman niya na para siyang isang estranghero na nakatingin sa sarili niyang bahay, isang hari na walang kapangyarihan sa sarili niyang kaharian. Nawalan na siya ng pag-asa. Baka kailangan na niyang itigil ang lahat ng ito. Baka kailangan na niyang harapin si Veron kahit na kulang pa ang kanyang ebidensya. Hindi na niya kayang isakripisyo pa ang kaligtasan ni Ella. Habang abala siya sa kanyang madilim na pag-iisip, isang mahinang kaluskos mula sa labas ang kumuha ng kanyang atensyon. Tumayo siya, handa sa anumang panganib. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Sa siwang, sumilip ang isang maliit na mukha. Daddy? Ang boses ni Micaela ay halos isang bulong. Ngunit para kay Salvador, iyon ang pinakamalinaw na tunog na narinig niya sa buong buhay niya. Tinawag siyang Daddy. Hindi siya si Mang Lando sa mga mata ng kanyang anak sa sandaling iyon. Micaela, anong ginagawa mo dito, anak? Gabi na. Nag-aalalang sabi ni Salvador. Lumuhod siya para magpantay sila ng kanyang anak. Pumasok ang bata sa loob, mabilis na isinara ang pinto.
Ang mukha nito ay seryoso, isang determinasyon na hindi pa niya nakikita dati. Sa kanyang maliit na kamay, may hawak itong isang bagay. Para po kay Ate Ella, sabi ni Micaela. Ang boses ay mahina, ngunit matatag. Para sa amin ni Jiro. Inilahad niya ang kanyang kamay. Sa palad nito ay isang maliit, itim na digital voice recorder. Napakunot ang noo ni Salvador. Ano to, anak? Nirecord ko po si Tita Veron, sabi ng bata. Ang mga mata ay hindi kumukurap. Kanina po, nung pinapalinis niya ako ng kwarto niya, sabi niya, kasalanan ko raw po kung bakit napaso si Mang Lando. Kasi po, kung sumunod daw ako at hindi nagbasa ng libro, hindi raw po magagalit si Ate Ella at hindi raw po makikialam yung hardinero. Kinagat ni Micaela ang kanyang labi. Tapos po sinabi niya na dapat daw po akong parusahan. Pinilit niya po akong lumuhod sa madilim na bodega. Ayoko po, Daddy. Pero sabi niya, kapag hindi po ako sumunod, si Ate Ella ang tatanggalin niya sa trabaho. Isang nag-aapoy na galit ang umakyat mula sa sikmura papunta sa lalamunan ni Salvador. Ang sarili niyang anak, ginamit para pagbantaan ng isang inosenteng tao. Paano mo to nakuha? Tanong ni Salvador. Tinutukoy ang recorder. Bigay po ni Kuya Rico dati. Sabi niya, just in case daw po, sagot ng bata. Si Rico, ang matapat niyang hepe ng seguridad. Nag-iwan pala ito ng paraan para sa mga bata. Kinuha ni Salvador ang recorder. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Isinuot niya ang maliit na earphone na kasama nito. Pinindot niya ang play. Ang unang narinig niya ay ang sariling boses ng kanyang anak. Nanginginig at umiiyak. Ayoko na po, tita. Madilim po dito. Sumunod ang boses ni Veron, malamig at walang awa. Luluhod ka dyan hanggang sa matuto ka. Tandaan mo, Micaela, bawat pagkakamali niyo ng kapatid mo, may katapat na parusa. At kung magsusumbong ka sa daddy mo, sisiguraduhin kong hindi mo na makikita kahit kailan niyang yaya mong si Ella. Naiintindihan mo? Isang mahinang opo ang narinig ni Salvador. Bago natapos ang recording, tinanggal niya ang earphone. Hindi na galit ang naramdaman niya. Ito ay isang bagay na mas malamig, mas malalim, at mas mapanganib. Isang nagyayelong determinasyon. Ang huling piraso ng ebidensya na kailangan niya ay nasa kanyang mga kamay na. Ibinigay ng sarili niyang matapang na anak na babae. Hinaplos niya ang pisngi ni Micaela. Pinunasan ng isang butil ng luha na hindi nito namalayan. You are so brave, anak. Bulong niya. Ang boses ay puno ng pagmamahal at paghanga. Salamat. Pangako, malapit nang matapos ang lahat ng to. Bumalik ka na sa kwarto mo at matulog. Huwag kang mag-alala. Ligtas na kayo ni Jiro. Tumango si Micaela at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, nakita ni Salvador ang isang tunay na kislap ng pag-asa sa mga mata nito. Hinalikan niya ito sa noo bago ito maingat na lumabas at bumalik sa mansyon. Naiwan si Salvador na mag-isa sa dilim, hawak-hawak ang recorder na para bang iyon ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Ang pakiramdam ng kabiguan ay nawala na. Ang pag-aalinlangan ay naglaho na. Pumasok siya sa kanyang maliit na silid. Sa ibabaw ng isang kahoy na mesa, sa gitna ng mga gamit sa paghahardin, ay nakapatong ang isang bagay na ipinadala ni Rico kanina. Isang eleganteng imbitasyon para sa pinakamalaking charity gala ng taon, kung saan si Veron ang magiging isa sa mga pangunahing panauhin at tagapagsalita. Ang gabi kung kailan ang lahat ng mata ng alta sosyedad ay nakatuon sa kanila. Kinuha niya ang imbitasyon, tinitigan niya ang makintab na papel, ang pangalan niya at ni Veron na magkatabing nakasulat sa gintong tinta. Ang perpektong entablado para sa perpektong pagtatanghal. Ngayon, hawak na niya ang script para sa huling akto. Hawak-hawak ang tape recorder sa kamay niya.
Tapusin na natin ito, Veron. Tapusin na natin ito, Veron. Ang ballroom ng Grand Majestic Hotel ay isang dagat ng kumikinang na mga hiyas at eleganteng mga kasuotan. Ang mahihinang tawanan at bulungan ng alta sosyedad ay humahalo sa malambing na tunog ng isang string quartet. Sa gitna ng lahat ng ito, sa entablado, ay nakatayo si Veron Malate Ilustre, tila isang reyna sa kanyang mamahaling bestida, naliligo sa liwanag ng mga ilaw at sa flash ng mga kamera. Siya ang larawan ng perpeksyon. Ang boses niya na dumadaloy mula sa mga speaker ay matamis at puno ng sinseridad habang tinatalakay niya ang tema ng gabi, ang kahalagahan ng isang ligtas na tahanan para sa mga bata. Sa isang madilim na sulok sa likuran ng ballroom, nakatayo si Salvador, hindi bilang si Mang Lando, kundi bilang kanyang sarili. Nakasuot ng isang formal na itim na suit, ang kanyang mukha ay kalmado. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatutok sa babaeng nasa entablado. Walang kaba, walang takot, tanging isang nagyeyelong determinasyon. Ang isang pamilya ay itinayo sa pundasyon ng pagtitiwala at pagmamahal, sabi ni Veron. Isang pekeng luha ang kumislap sa kanyang mata. Sa aming tahanan, sinisiguro namin ng aking asawang si Salvador na ang aming mga anak, si Micaela at Giro, ay lumalaki sa isang kapaligirang puno ng kalingaa at bigla namatay ang lahat ng ilaw. Isang kolektibong hininga ng pagkagulat ang pumuno sa bulwagan. Ang tanging maririnig ay ang mga bulungan ng pagtataka. Pagkatapos, isang spotlight ang bumukas, hindi nakatutok sa entablado, kundi sa malaking puting screen sa likuran ni Veron. At mula sa mga speaker, hindi na ang matamis na boses ni Veron ang narinig ng lahat, kundi ang nanginginig at umiiyak na boses ng isang bata. Ayoko na po, tita. Madilim po dito. Ang boses ni Micaela. Nanigas si Veron sa kanyang kinatatayuan. Ang ngiti ay nawala sa kanyang mukha. Sumunod ang malamig at walang awang boses ni Veron mula sa recording. Luluhod ka dyan hanggang sa matuto ka. Tandaan mo, Micaela, bawat pagkakamali nyo ng kapatid mo, may katapat na parusa. Isang malakas na agas-as ang kumalat sa buong ballroom, ngunit hindi pa yon natapos. Ang screen sa likuran niya ay biglang nagliwanag. Lumabas ang isang video, isang kuha mula sa security camera. Malinaw na nakita ng lahat si Veron na galit na inihahagis ang isang teddy bear sa basurahan habang umiiyak si Giro. Sumunod ang isa pang video, si Veron na itinutulak si Ella, na muntik nang matumba. Isa pa, si Veron na galit na sinisigawan si Micaela sa hapagkainan. Ang mga video ay walang tunog, ngunit ang mga imahe ay nagsasalita ng higit pa sa sapat. Ang maskara ni Veron ay unti-unting natatanggal sa harap ng daan-daang tao. Hindi, bulong ni Veron, napapaatras. Hindi totoo yan. Biglang bumukas muli ang mga ilaw ng ballroom, ngunit ang spotlight ay hindi na bumalik kay Veron. Ito ay nakatutok ngayon sa isang lalaking dahan-dahang naglalakad mula sa dilim papunta sa gitna. Nakahinga ang lahat. Si Don Salvador Ilustre. Ngunit may kakaiba. Suot niya ang isang luma at kupasing sombrerong gawa sa buri. Ang sombrero ni Mang Lando. Naglakad siya hanggang sa makarating siya sa harap ng entablado. Sa harap ng lahat, dahan-dahan niyang inalis ang sombrero. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang muling narinig. Ang hardinero na nakikita ng iilan sa Villa Ilustre sa mga nakaraang linggo ay si Don Salvador pala. Si Veron ay napanganga. Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. Para siyang nakakita ng multo. "Gaginawa mo to?" Nanginginig niyang tanong. Hindi sumagot si Salvador. Sa halip, kinuha niya ang mikropono mula sa isang stand. Tumingin siya sa mga mata ng daan-daang panauhin. Mga kaibigan, kasosyo sa negosyo, ang pinakamaimpluwensyang mga tao sa bansa. "Magandang gabi sa inyong lahat." Simula niya
Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat na tila isang bakal. Ang narinig at napanood ninyo ay hindi isang presentasyon. Ito ang katotohanan sa loob ng aking pamamahay. Ikinuwento niya ang lahat, ang kanyang pagkakamali, ang kanyang pagkabulag, ang kanyang desperadong plano para malaman ang katotohanan. Ang babaeng ito, sabi niya, itinuturo si Veron ng walang pag-aalinlangan, ay hindi lang isang sinungaling, isa siyang halimaw na nagtatago sa likod ng maskara ng kabaitan, isang halimaw na nanakit sa aking mga anak. Ang 2 taong ipinangako kong poprotektahan habang buhay. Lumingon siya kay Veron. "This is the true face of the woman I married," deklara niya. Doon na tuluyang gumuho si Veron. "Hindi, kasinungalingan lahat yan. Frame up to," sigaw niya, ngunit wala nang naniniwala sa kanya. At hindi siya nag-iisa, dagdag ni Salvador. Isang ilaw ang biglang tumutok sa isang mesa sa gilid kung saan nakaupo si Tita Lorna, namumutla at nanginginig. Ang babaeng ito, si Gengela Lorna Trinidad, ang aking pinagkatiwalaang katiwala, ay ang kanyang kasabwat. Sa hudyat ni Salvador, 2 unipormadong security personnel ang lumapit kay Veron sa entablado. "Tapos na ang pagpapanggap mo, Veron," sabi ni Salvador. Sa gitna ng kahihiyan, sa harap ng daan-daang pares ng matang mapanghusga, si Veron Malate ay walang nagawa, kundi magpatangay palabas ng ballroom. Ang kanyang perpektong mundo ay gumuho sa isang gabi lamang. Nang tumahimik na ang bulwagan, muling nagsalita si Salvador. Ngunit sa gabing ito, hindi lang paglalantad ng kasamaan ang pakay ko. Gusto ko ring bigyan ng parangal ang isang tunay na bayani. Isang spotlight ang muling bumukas, at sa pagkakataong ito ay nakatutok sa isang babaeng nakatayo, malapit sa pinto ng kusina, nakasuot ng simpleng uniforme ng caterer. Si Ella Fabre, na pinakiusapan ni Salvador na dumalo para tumulong. Nakatitig si Ella, gulat na gulat. "Ang babaeng ito," sabi ni Salvador, ang kanyang boses ay biglang lumambot, "ay si Ella Fabre. Siya ang nagsilbing anghel ng aking mga anak habang ako ay wala. Sa kabila ng pananakot at pagmamaltrato, hindi niya iniwan ang aking mga anak. Ipinagtanggol niya sila. Minahal niya sila. Iniligtas niya sila. Iniligtas niya ang aking pamilya." Naglakad si Salvador pababa ng entablado. Tinahak ang daan sa gitna ng mga taong na ngayon ay nakatingin sa kanya ng may paghanga. Huminto siya sa harap ni Ella na ngayon ay umiiyak na ng tahimik. Sa harap ng lahat, kinuha ni Salvador ang kamay ni Ella. "Salamat," bulong niya. Sapat lang para marinig nilang dalawa. Pagkatapos ng lahat ng kaguluhan, nang paunti na ang mga tao, natagpuan ni Salvador si Ella na nakatayo sa isang tahimik na sulok ng lobby. Tila naguguluhan pa rin sa lahat ng nangyari. Nilapitan niya ito. "Ella," simula niya. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng isang komplikadong halo ng emosyon, pagtataka, lunas, at marahil, isang katiting na sakit. "Sir Salvador, Mang Lando." "Ella, may kailangan tayong pag-usapan." Lumipas ang ilang buwan. Ang Villa Ilustre ay humihinga na muli. Ang nakakabinging katahimikan at takot ay napalitan na ng mga tunog ng tawanan. Ang mga multo ng nakaraan ay unti-unting napapalitan ng liwanag ng isang bagong umaga. Si Veron Malate, matapos ang iskandalo, ay nahaharap sa iba't ibang kaso. Kabilang na ang child abuse at ang muling pagbubukas ng investigasyon sa misteryosong pagkamatay ng dati nitong asawa. Si Tita Lorna ay matagal nang pinaalis. Ang kanyang anino ng pagkakanulo ay tuluyan ng nabura. Sa hardin, kung saan nagsimula ang lahat, ay madalas na ngayong makikita ang isang masayang pamilya. Mula sa di kalayuan, pinanood ni Salvador sina Micaela at Giro na naghahabulan sa damuhan. Ang kanilang mga tawa ay tila musika sa kanyang pandinig. Wala na ang takot sa kanilang mga mata.
Wala na ang panginginig sa kanilang mga boses. Napatingin siya sa babaeng katabi niya na abala sa pag-aayos ng mga bagong tanim na bulaklak, si Ella. Matapos ang gabi ng paghuhukom, pinakiusapan niya itong manatili, hindi na bilang katulong, kundi bilang isang kaibigan ng pamilya, isang tagapag-alaga sa mga bata. Habang inaayos niya ang lahat, sinagot ni Salvador ang lahat ng gastusin para sa operasyon ng kapatid ni Ella, na ngayon ay matagumpay nang nakaka-recover. Nakikita ni Salvador kung paano kuminang ang mga mata ni Ella sa tuwing nakikipaglaro ito sa mga bata. Nakikita niya ang sinseridad sa bawat ngiti nito. Siya ang naging haligi ng kanilang muling pagbangon. Siya ang naging puso ng kanilang tahanan. Biglang nagring ang cellphone ni Ella. Nakita ni Salvador ang pagbabago sa mukha nito habang kausap ang nasa kabilang linya. Nang ibaba nito ang tawag, napahawak ito sa kanyang dibdib. May mga luhang hindi na nito napigilan, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito mga luha ng kalungkutan. Ito ay mga luha ng purong kaligayahan. Si Inay po, sabi ni Ella. Ang boses ay nababasag sa tuwa. Sabi po ng doktor, tuluyan na raw pong magaling si Bunso. Malakas na raw po ulit ang puso niya. Napatingin ito kay Salvador, at sa mga matang iyon, nakita ni Salvador ang isang uri ng pasasalamat na hindi kayang tumbasan ng kahit anong salapi. Isang utang na loob na nagmumula sa puso. Lumapit si Salvador. Ella, mahina niyang sabi, hindi mo kailangang magpasalamat. Ang ginawa mo para sa mga anak ko, para sa akin. Hinding-hindi ko iyon mababayaran. Napayuko si Ella. Ginawa ko lang po ang tama, sir. Salvador, pagtatama niya. Just Salvador. Huminga siya ng malalim. Ito na ang sandali. Alam mo, Ella, noong mga panahong ako si Mang Lando, akala ko ang hinahanap ko lang ay katotohanan. Pero sa proseso, may iba akong natagpuan. Nakita ko ang isang babaeng sa kabila ng takot ay pinipili pa ring maging matapang. Sa kabila ng pagmamaltrato ay pinipili pa ring maging mabuti. Tumingin siya sa mga mata nito. Bulag ako noon, Ella. Bulag sa mga peking kislap. Ikaw ang nagturo sa akin na ang tunay na halaga ng isang tao ay wala sa kanyang damit o yaman, kundi sa kanyang puso. Ikaw ang nagturo sa akin ng tunay na kahulugan ng katatagan at sinseridad. Dinala niya si Ella sa gitna ng hardin, sa mismong lugar kung saan unang nag-abot ng sampagwita si Mang Lando sa isang umiiyak na dalaga. Doon, sa harap ng mga bulaklak na sabay nilang itinanim, dahan-dahang lumuhod si Salvador Ilustre. Nanlaki ang mga mata ni Ella. Sir! Salvador! Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito at sa loob ay isang simpleng singsing na may isang maliit na diamante. Hindi bilang si Don Salvador o bilang si Mang Lando. Sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng emosyon na matagal niyang itinago. Pero bilang ako, ang lalaking natutong magmahal ulit dahil sa'yo. Ella Fabre, will you marry me? Hindi makapagsalita si Ella. Ang tanging nagawa niya ay ang tumango ng paulit-ulit habang ang mga luha ng kaligayahan ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Opo, bulong niya. Opo. Isinuot ni Salvador ang singsing sa kanyang daliri. At sa pagtayo niya, isang sigaw ang narinig nila. Yehey! Sina Micaela at Giro, na kanina pa palang nanonood mula sa malayo, ay masayang tumakbo palapit sa kanila. Niyakap ng dalawang bata sina Salvador at Ella. Isang mahigpit na yakap ng isang pamilyang sa wakas ay buo na muli. Magkayakap silang apat, nakatayo sa gitna ng hardin, habang ang papalubog na araw ay nagbibigay ng isang mainit at ginintuang kulay sa kanilang paligid. Tumingin sila sa malaking bahay. Hindi na ito isang mansyon na puno ng madilim na sikreto. Isa na itong tunay na tahanan, isang bagong simula.